Hindi na pwedeng pumasok ang tow truck dahil may kakiputan itong kalsada. Bukod sa nakapark na dito sa tulay, ito ang dami, sunod-sunod. Ito si Kuya, natikita na ng Maynila pero hindi pa rin umalis. Aalamin natin kung pwede pang tikitan ng MMDA. Sa dami ng truck dito sa Honorio Lopez, biglang nagpulasan. Ito nag-cause ng traffic. Kaya ito pinaka-counterflow na lang itong linya na ito. Naalala ko na itong lugar na ito. Medyo lang ako nalito dahil dito tayo pumasok ng dinalupihan. Yung nakaraan, doon tayo pumasok sa kabila. Tapos biglang pulasan yung mga tao at sabi ko nga, wala na mga sasakyan, tao na lang marami. So hanggang dito lang tayo nung nakaraan. Pagdating dito, wala na yung mga sasakyan. Ang ginawa ngayong araw, dito pumasok sa kabila, sumalubong. So ayan, maraming natikitan. Bagamat andito na yung mga driver, huli na. At lumampas na sa 5 minuto. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay July 23, 2026 at sa oras na 9 ng umaga, nandito ngayon ang Special Operations Group ng MMDA sa may R10 or Mel Lopez Boulevard at sakop ng Tondo, Maynila. At bago tayo magsimula ng clearing operation ngayong umaga, ay meron lang akong gustong batiin ng happy birthday bukas! July 24, siyempre 2026, taga San Pablo, Laguna, na walang iba kundi si Emma Esper. Ayun, happy birthday Miss Emma. Matagal na natin kasama sa gala nito, kainan at dito mismo sa clearing operation. Happy birthday! Natikitan din itong dalawang truck dito sa pinaka tabi ng Inner Island. Mukhang babagsak ang ulan, no? Nasa corner tayo ng R10 sa Moriones. At pagkalampas lang mismo, ito, ang daming motorsiklo dito. Pinagtitikitan. So after natin dito sa R10, hanggang doon pala, oh. Magmula dito sa R10, kakanan tayo mamaya or yung clearing operation sa may Kapolong. Umabot yung driver nitong isa. Ito na, pakanan na ng Kapulong. Pagkanan sa Kapulong, ilang metro lang. Ito, may dambuhalang truck dito. Kuha na yung isang linya. Nakayuko yung ulo. Nakababa. Ito yung unang linya. Nasa pangalawang linya na pala. So, ang ginawa, tinikita na lang. Ayun, andito na pala. Bukod pala sa tinikitan yung tractor head, titikitan din pala itong container kasi magkaiba raw ang plaka nito. So ito si Kuya, napagkalaman natin, 2 beses na raw pala silang gumagawa dito ng change oil sa lugar na ito. Pinababa na yung ulo. Kanina ipinakita ko yan, yung tagas ng langis. Ngayon in-advise ng MMDA enforcer, pag-alis nito, pinalalagyan ng buhangin kasi nga baka may madisgrasya or madulas.
Ayun dito kay kuya. Ayun dito sa gilid para daw nagtatabo ng pops ng pusa. Nakahanap ng kusot. Okay. Tapos kasama din natin yung mga kapulisan ngayong araw. Ayan sila. Magmula dito sa Kapolong, merong kakaliwaan. At hindi na pwedeng pumasok ang tow truck dahil merong may kakiputan itong kalsada. Barangay 104. So dito pa lang sa kanto, ito na yung mga makikita natin. Ang dami. Corner ng Kapolong saka JP Rizal. Ngayon, dyan lang muna yung mga tow truck. Tatawagin na lang pagka merong hahatakin. Hindi natin kasama yung SCOG. Dahil doon lumilinis sa may part ng IBB or patasan dahil nga sa gagawing zona sa Lunes or sa isang linggo. Ito, natikita na itong barangay. Andito na yung driver. May lisensya po kayo? Lisensya po kayo? Andito rin sa bahay. Kukulito mo na. Hindi inauthorize ng enforcer na mag-drive dahil wala raw lisensya or hindi dala ang lisensya. Ito naman, walang plaka, malamang dahil nahanap ang chassis. Walang ang plaka. So ito na yung driver. Itong barangay. At itong tricycle, sa barangay din daw ito. So andito na si chairman, kasama natin si chairman. Doon na muna nilagay yung tricycle. At ayon na rin kay chairman, pansamantala mo nang ilalagay dyan. At mamaya raw, ayon sa kanya, ay hahanapan ng lugar. Ito na ngayon ang lugar ng kanto. Saka ito, pag nalinis na itong, nakalis na yung sasakyan ng barangay, ito na ngayon ang resulta nitong JP Rizal. Ayan, chairman, magandang umaga. Salamat po. Yun ang ganda na ng bungad, malinis na. Opo, ako si dada ko. Good morning po, good morning. Salamat. Bye-bye. Opo. Ayun, pwede na rin pumasok ang tow truck dito. Ayon kay chairman, para matikitan or mahatak, hello kuya, yung mga sasakyan, mga naka-illegal parking doon. Pero maliwanag na wala na yung mga sasakyan. Biglang luminis. Magmula doon sa kanto, sa hindi kalayuan, ito, pinakakanto ng JP Rizal, saka ano bang street ito Maliit itong street na ito Pakita natin. Ito, Laliana Extension. Ito, mga alaga ni Kuya. Tayo naman kay Kuya, ayusin niya na ito. Tatanggalin niya na ito. Dahil yung mga poops, andyan ito yung isa sa mga nireklamo. Umalingasaw na raw yung amoy ng mga poops. Kaya, yun na nga. Salamat Kuya. Salamat. Magmula doon sa bungad, sa may Kapolong, siguro mga mga 200 meters. Magmula doon, may Kaling Maginoo. Isang barangay pa rin ito, barangay 104. Tapos ito nga isa sa mga nireklamo. May makipot yung daan. Kung sakali, ayon sa reklamo, pag mayroon daw pumasok na, wag naman sana mangyari, magkasunog, hindi na makakapasok dito ang bombero. So nililinis na ng enforcer yung mga trapal doon kung ano mga obstruction dito sa bangketa. Ito, kasama pa rin natin yung mga kapulisan. Gaya nga ng sinabi ko kanina, wala tayong kasamang SCOG. Ngayon, nakipag-coordinate na lang itong enforcer ng MMDA sa barangay na pagsabihan na lang itong mga nakatira dito na linisin yung kanilang harapan mismo para mawala yung mga obstruction na ganyan. Ngayon, sa pagbabalik ng clearing operation, kasama na ang truck at nandiyan pa yung mga iyan, makukumpis ka na yung mga nakahambalang dito. Tingnan nga natin itong kabila.
ang labas. Makikipot yung kalsada rito pagka nalagyan pa ng obstruction, talagang lalong kikipot. Anong street ba ito? Lacson. Oh, hanggang dito ang Lacson. So yun, na-confirm natin, nakasama pala ito sa reklamo. Itong Lacson. So pinagsabihan na lang, nalinisin ito. So ito, pinagsabihan na rin. At sa pagbabalik ng clearing operation at nadya-jump pa yan, tutulungan na sila magbaklas. So ito ang lugar ng Lacson. Ayun na yung Kapulong. So nandito na tayo ulit sa Kapulong. Magmula ng JP Rizal, tapos Lacson, magmula dito sa Kapulong, kakaliwa ng Velasquez. Oh, ang ganda tignan, no? Malinis. Yun, pumasok na yung walang helmet. Itong Velasquez, lagi din ito napapasadahan. Kumpara sa dati, nako, bol din ang traffic dito dahil sa mga naka-illegal parking o naka-park dyan sa... Karamihan dito kasi nagpa-park kalahati ng sidewalk sa kalahati ng kalsada. Ngayon, ang maraming natitikitan dyan o nahatakan doon sa may Dika Mall, sa may tulay. So titignan natin ngayon. Ito yung papasok ng Ugbo. Yan. Ugbo. Oh, malinis. Malinis itong harap ng Dika Mall. Dito, ang daming nahatak dati dito. Pati yung mga motor to, no? Daming natitikitan doon. Ngayon, wala na. So, maganda rin talaga yung mga napapasadaan ng clearing operation. At ayon nga sa clearing operation ng MMDA, yung collaboration yung pinakamahalaga. Ang labas dito, Honorio Lopez. So, kakanan ng clearing operation. Oh, ang dami dito sa tulay. Naka-park. Bukod sa naka-park na dito sa tulay, ito, ang dami. Sunod-sunod. So, pagtitikitan lahat ito. Ayun, kinakatok na ng enforcer. Ito si Kuya, natikita na ng Maynila pero hindi pa rin umalis. Aalamin natin kung pwede pang tikitan ng MMDA. So ayon sa MMDA enforcer, pwede siyang tikitan muli. Dahil natikitan siya alas 7 ng umaga. Anong oras na ngayon, no? Oh, hindi pa siya umalis kaya matitikitan ulit. Nasaan yun? Ayun, yung mga tumatawag. So matitikitan siya ulit. Dalawang ticket niya. So ang mangyayari dito, yung kayang hatakin ng tow truck, hahatakin. Oh, nagalisan na yung mga nakapark sa ibabaw ng tulay. Pero natikitan ng mga yan, ha. Okay, tara, doon tayo sa unahan. Magmula doon sa tulay, biglang hawa na dito. Ginawa lang talagang tambayan itong lugar na ito. Sa dami ng truck dito sa Honorio Lopez, biglang nagpulasan. Ito nag-cause ng traffic. Kaya ito pinaka-counterflow na lang itong linya na ito. Ito pala nagpa-traffic dahil nga sa nagpulasan, pumasok dito sa mga grahe nila. Ayan, nagpasukan lahat. Oh, ito yung mga kasama nating kapulisan. Sila nag-aayos ng traffic. Diba, daming truck nito, oh. Yung pinakita ko sa inyo sa video. Ayan na, nagpulasan na. Kanya-kanya ng pasukan ng grahe. Yun, pilit na sinasaksak, oh.
Di mo, haba niyan kanina na naka-standby dito sa Honorio Lopez. Buka na kayo at nakaano yung gilid sa kanan eh. Dito kayo, kumaliwa kayo, bandang gitna. Buka na kayo pe, pinapaano ko na dito pe. Magmula sa may Honorio Lopez, kumaliwa ng Juan Luna at papasok ng Solis. Nandito na tayo ngayon sa may kanton ng Juan Luna at Solis. Kumanan ng Solis. After ng Solis, kumaliwa dito sa anong street na ito, sir? Dagupan? Dagupan Street ito. Marami dito sa Dagupan. Dito naman sa area na inireklamo, may mga nasa loob pa ng fence oh. School ba ito? Gregorio de Jesus Elementary School. Gregorio de Jesus Elementary School. Ngayon dito may mga ticket ng MTPB. Ang titignan dito yung ticket ng MTPB kung updated at yung plaka. Kung tugma nga ba doon sa ticket yung plaka ng tinikitang sasakyan. Ngayon kung walang makitang ticket ng MTPB sa windshield or sa dashboard, yun ang matitikitan at posibleng mahasak. Yung entry po wala. Yung entry dyan wala. So ang dami bakit wala? Ayun po. Bakit wala? Yan. Malakas po yata sa susunod. So ito ngayon, tinitignan ito isa-isa kung may ticket ng parking attendant. Magmula doon sa pagkaliwa natin sa Dagupan, ang dami nito. So tinignan naman isa-isa ng MMDA enforcer yung mga ticket ay updated naman sa katugma sa mga plaka. Yung mga katulad ng dati, yung mga mahahatak dito or matitikitan katulad nito, yung mga walang ticket or hindi updated. Ayon sa MMDA enforcer, yung mga binibigyan ng ticket dito ng MTPB, ugaliin ilagay yung ticket sa windshield or sa dashboard at siguraduhin updated. Ibig sabihin updated ay regular na nagbabayad dito sa MTPB. Ngayon pagka walang nakita dyan sa dashboard, katulang hinahatak na ito at saka yung sa L3 kanina na nahatak na rin, walang nakita mga ticket sa dashboard saka sa windshield. Okay, bali dalawang nahatak dito. At lahat naman mayroong mga updated yung ticket. Magmula ng Dagupan Extension, lumabas dito sa may Abad Santos. At magmula dito sa may Abad Santos, kumana ng Dinalupihan. Itong Dinalupihan ay isa sa mga or kasama sa mga reklamo regarding sa mga illegal parking. So andito naman lahat yung mga driver after ng ilang busina nitong truck. Ito hindi ko alam kung lumabas na ang driver nito. Ito lumabas na dahil nakapaling na yung gulong. Ito, umaandar na pala ito. Andiyan na rin yung driver. Nataon pa na may event dito. Nagbibigay yata ng ayuda sa mga senior. So natikitan lahat yung mga naka-illegal parking dito. Walang nahatak. Magmula dyan sa nagbibigayan ng ayuda, dito sa unahan, mayroon pa. Maiksi lang pala itong Dinalupihan, maiksi lang. Mahaba pala. Yung mga walang driver lang mahatak dito o may-ari. Mahaba pala, mahaba ito. Wala pa yun. Naalala ko na itong lugar na ito. Medyo lang ako nalito. Dahil dito tayo pumasok ng Dinalupihan. Yung nakaraan, doon tayo pumasok sa kabila. Tapos biglang pulasan yung mga tao at sabi ko nga,
wala na mga sasakyan, tao na lang marami. So hanggang dito lang tayo nung nakaraan. Pagdating dito, wala na yung mga sasakyan. Eh, ang ginawa ngayong araw, dito pumasok sa kabila, sumalubong. So ayan, maraming natikitan. Bagamat andito na yung mga driver, huli na. At lumampas na sa 5 minuto. Yung papel ko na. Bigyan mo yung papel ko na. Lahat na ito. Bigyan tayo ka. Ay, pare po yun. Ito na pala, sir. Sa oras na 12 ng tanghali, ito na ngayon ang itsura. Biglang liwanag yung kalsada. Nahatak lahat yung mga naabutan dito na sasakyan. Salamat sir, salamat. Namin sa vlog na. Opo, mamaya o bukas. Limawanag na ulit ang kalsada ninyo. Ba't wala si Gabo? Antayin nyo lang, antayin nyo lang. Oo. Idol ko yun eh. Oo.